Welcome to Donmar TV News Channel. May mainit na naman tayong issue, talakayan tungkol dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Itong si VP Sara, tinanong ito ng isang newscaster ng GMA. Ngayon, ang tanong tungkol dito sa ano na ba ang status nila, ang kanilang relasyon dito kay Presidente Bongbong Marcos. Yan, tinanong yan. Pangalawang tinanong, nabanggit pa, humirit pa itong newscaster tungkol dito sa tambaluslos issue. So ayan, sinagot lahat yan ni VP Sara. Na alam naman natin, yung tungkol dyan sa tambaluslos issue at itong kay Presidente Bongbong Marcos na kanyang kasin ay si Martin Romualdez, mainit yung issue. Nag-aabang nga yung taong bayan kung saan kakampi itong si PBBM, kay VP Sara ba o kay dito kay Martin Romualdez. So tinanong yan lahat ng newscaster ng GMA. Yan, ipapakita ko yung video na yan at i-analyze natin word by word ang mga sinasabi ni VP Sara tungkol dito. Okay? Pero bago ko yan i-play yung video na yan, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para naman guys kakalat ito sa taong bayan ng ating video. Marami ang magiging updated sa mga sinasabi ni VP Sara. Okay? So sabay-sabay tayong mag-like and share sa ating Facebook at YouTube. Okay? Ready? 1, 2, 3, go. Like and share. Thank you. And also, subscribe and follow na rin sa ating Donmar TV News Channel sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated dito sa mga maiinit na issue sa Pilipinas. Okay? Kagaya nito. Okay? So sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe sa Facebook at YouTube. Ready? 1, 2, 3, go. Thank you. So, without further ado, i-play natin itong video na sumagot itong si VP Sara tungkol dito sa ano na ba ang relasyon nila kay PBBM at itong tambaluslos issue with Martin Romualdez. Okay? So, let's play the video. Ayan. Sa eksklusibong panayam ko naman ay nabanggit ni Duterte ang Pangulo lalo't mag-iisang taon na ang kanilang termino. I will be always beside and behind President Marcos, and he's doing a good job para sa ating bansa. Napag-usapan na rin daw nila ang pag-alis niya sa Lakas CMD. Sinabi ko sa kanya na you will always be my friends, and then sabi ko ikaw lang, and then he said na madami kang kaibigan, hindi mo lang alam. Kaugnay naman sa pinatutungkulan niyang tambaluslos. Mamaya na tayo dito mag-react ha. I-play mo na lahat natin yung video. No comment. No comment sa tambaluslos. Pero kung hindi pa siya pwedeng makilala, ano bang katangian niya talaga? Masasabi mo kung sino siya? Ang tambaluslos kasi sa Bisaya, pwede mo siyang i-interpret na joke, and pwede mo rin siyang i-interpret na pagmumura, and pwede mo siyang i-interpret na panginginsulto. Sa mga Bisaya, kailangan mo marinig na sinabi mo siya para maintindihan mo kung anong context na ginamit siya. Pero ikaw ma'am, ano yung sa'yo? No comment. Okay. So, laging nagsasabing no comment si VP Sara. Okay. Napanood yun lahat, di ba? Napanood nyo lahat. Ngayon, i-replay natin yung video at ating i-analyze lahat ng mga sentence sa sinabi ni VP Sara. Okay? Again, let's play the video at ating magre-react tayo. Okay? Sa eksklusibong panayam ko naman ay nabanggit ni Duterte ang Pangulo lalo't mag-iisang taon na ang kanilang termino. So tinanong ito ng newscaster na ano na ba ang naging relasyon nyo kay PBBM? Hindi ba naging parang kasi sa nangyaring tambaluslos kay alam naman natin na itong si Martin Romualdez is very close related to the Marcoses. So siguro tinanong ito ng newscaster, ano na ba ang status nyo kay PBBM? Nag-away na ba kayo? Parang ganun ang tanong ng newscaster. Be always beside and behind President Marcos. Okay, so klarong-klaro yun. Kahit anong mangyari, kahit may kaaway pa ako na kalapit ng Pangulo, I will always be beside and behind the President who will help sa atin. Yan naman ang importante tutulong sa taong bayan, tutulong sa ating bansa. Okay? So, klaro-klaro yan. Between Marcos and
PBBM and VP Sara, they are very close friends. Okay? Okay, play pa natin video. And he's doing a good job para sa ating bansa. In-appreciate pa niya si PBBM. Okay? He's doing a great job. Wala siyang mag-comment dahil alam niya na mabuti yung mga ginagawa ni PBBM sa ating bansa at siya ay tumutulong. Napag-usapan na rin daw nila ang pag-alis niya sa Lakas CMD. Napag-usapan. Okay? So, hindi talaga mangyari na aalis lang kaagad itong si i-analyze ko ito kasi yung ibang mga vloggers na yan conclude. Better you analyze it first. Napag-usapan ni PBBM at VP Sara yung pag-alis niya sa Lakas CMD. So alam ko na itong si VP Sara inexplain ito niya lahat kay PBBM. And PBBM, alam ko, suportado niya si VP Sara. I remember, sinabi ni VP Sara, ni PBBM sa isang speech niya, you will be forever my, whether you like it or not, ikaw yung best friend ko. Sabi na yan PBBM, suportado yan ni PBBM. Sinabi ko sa kanya na Sinabi ko sa kanya, you will always be my friend. you will always be my friend. And then sabi ko, ikaw lang. Ikaw lang. Alam niyo ba kung bakit? Nakapalibot na lahat ng mga toxic dyan. Alam ko naman, hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. Ang ibig niyang sabihin, yung mga kaalyado lahat yan ni House Speaker Martin Romualdez. Sa ginawa niya kay Gloria Macapagal Arroyo, hindi niya nagustuhan yun. Common sense lang. At saka, malaki nga ang respeto niya kay GMA. Hindi ibig sabihin na ipinagtanggol niya o ganun-ganyan, kahit sino sa member ng Lakas CMD, kapag ginanyan mo, talagang kakampiyan si VP Sara. Di ba? Anong ibig sabihin ng kapartido mo? Yung isang kapartido mo, kinawawa, edi siyempre, magalit siya. Buti nga, hindi siya nagmura. Di ba? He's formally resigning sa Lakas CMD. Di ba? And then he said na madami kang kaibigan, hindi mo lang alam. Sinabihan siya ni PBBM, marami kang kaibigan, hindi mo lang alam. O vice versa ba? Again, let's analyze it. Marami kang kaibigan, hindi mo lang. Sabi ko, ikaw lang. And then he said na He said, madami kang kaibigan. so si PBBM yung nagsabi, Inday Sara, marami kang kaibigan, hindi mo lang alam. Okay? So, klarong-klaro yan. Maraming sumuporta. Pati nga si Amy Marcos sumuporta kay VP Sara. Hindi mo lang alam. Kaugnay naman sa pinatutungkulan niyang tambaluslos. Ito na, tungkol na ito sa tambaluslos ha. No comment. No comment siya. Pero, ayaw niya kasing banggitin ang pangalan dahil it will turn out na unprofessional na siya ang dating dyan. Di ba? Kung magre-react ang isang Martin Romualdez dyan, nagre-react naman yung mga kaalyado ni House Speaker Martin Romualdez, isa na ito si Elpidio Barsaga, nagre-react, edi natamaan ka. Ikaw pala yung tambaluslos. Remember, ever since walang binanggit na pangalan itong si VP Sara. Okay? Ibig sabihin, if walang binanggit, pwedeng maraming pinatutungkulan si VP Sara. O kung nagre-react yung mga kaalyado ni House Speaker Martin Romualdez, guilty kayo. Di ba? Comment sa tambaluslos. Pero kung hindi pa siya pwedeng makilala, ano bang katangian niya talaga? Masasabi mo ko sino siya? Ang tambaluslos kasi sa Bisaya, pwede mo siyang i-interpret na joke. Kasi yung interview newscaster dito, yung interview dito kay VP Sara, gusto niyang malaman kung sino talaga yung pangalan ng tambaluslos. Gusto niya galing sa bibig ni VP Sara na sabihin niya ang pangalan. So ano raw yung mga katangian dito sa tambaluslos na ito?
Oh. Pero ayaw ni VP Sara. Oh, binigyan lang siya, yung reporter, binigyan lang siya ng ano ang meaning ng tambaluslos. Oh, ito yung sagot ni VP Sara kung ano yung tambaluslos. Ang tambaluslos kasi sa Bisaya, pwede mo siyang i-interpret na joke, and pwede mo rin siyang i-interpret na pagmumura, and pwede mo siyang i-interpret na panginginsulto sa mga Bisaya. Kailangan mo marinig na sinabi mo siya para maintindihan mo kung anong context na ginamit. Okay, so i-explain ko yung sabi ni VP Sara. Ang Bisaya language kasi, ako Bisaya ako. Ang Bisaya language kasi, kung meron kaming isang word na pwede mong ma-misinterpret na nagmumura ka. Pwede mo ring ma-misinterpret na nagjo-joke ka in the sarcastic way. Pwede ring masasabi natin na talagang pwedeng nagmumura, pwedeng nag-joke, pwede rin na dalawa ang meaning. Hindi mo yan malalaman hanggat mapakinggan mo yan ng reaksyon ng mukha at the way na binanggit yung word na tambaluslos. The way how they deliver the sentence. Yan ang ibig sabihin ni VP Sara. Now, yung word na tambaluslos na paggamit ni VP Sara ay sa Twitter yun. Ay, Instagram ba yun? Twitter ba? Nakalimutan ko na. So, marami mga speculation. Kung nagmumura ba si VP Sara, ito namang mga vloggers na iba, nag-conclude ka agad na nagmumura si VP Sara, hindi professional, ganun, ganyan. Kaya nga sinabi ni VP Sara, kung hindi ka makatanggap ng mga humorous na mga jokes, kung ikaw ay isang politiko, ay hindi ka talaga mabubuhay dito sa politika. Di ba? Oh. Hindi pa nga natin alam kung ano ba talaga ang tunay na ibig niyang sabihin sa word na tambaluslos. Ang sa kanya, she was just expressing herself. Oh. Sa iyong ambisyon, ikaw ay naging tambaluslos. Oh, marami yun. It says 1,000 words. So kayong mga vloggers dyan, huwag niyong pangunahan si VP Sara. Kaya nga, no comment siya. Hayaan na ang taong bayan umikot yung ulo kung sino ang pinatutungkulan niya. O yung magre-react yung yung isang tao, di guilty ka. Oh. Di ba? Wala siyang binanggit na pangalan dito. Let's play it again. Na sinabi mo siya para maintindihan mo kung anong context na ginamit siya. Para maintindihan mo kung ano yung context na ginamit. Again. Bisaya, kailangan mo marinig na sinabi mo siya para maintindihan mo kung anong context na ginamit. Dapat marinig mo ang pagsabi, 'di ba? Para maintindihan mo. Kaya wag mong pangunahan. Siya. Pero ikaw, ma'am, ano yung sa'yo? No comment. No comment si VP Sara. Masasabi ko talaga na yung ibang mga politiko, especially itong mga sa House of Representatives na nagre-react dito, especially itong si Elpidio Barzaga, bakit ka nagre-react kaagad kay VP Sara na wala namang binanggit si VP Sara na pangalan? Di ba? Diyan ka mali. Ikaw nagbanggit ka ng pangalan na si VP Sara, parang sinabi mong may utang siya na loob kay House Speaker Martin Romualdez. Hindi ganyan. Kaming mga Bisaya, hindi yan pwede sa amin yung magbanggit ka ng utang na loob. Wala. It is really disrespectful. Kaya nga sinabi, pinuri pa nga ni VP Sara si House Speaker Martin. Pero hindi ibig sabihin na siya yung dahilan para tumakbo si VP Sara. Is really out of the picture. Ang nag-push sa kanya na tumakbo ay itong si Senator Amy Marcos, because Senator Amy Marcos believes on VP Sara's capabilities nung time na mayor pa siya sa Davao. Okay? So, kayong mga audience ko dito, libre kayong mag-comment, mag-react sa ating comment section sa YouTube mayan o sa Facebook. Okay? Nagre-reply ako sa mga nagko-comment . Okay? So, i-comment nyo, magre-reply ako. Kung maganda yung explanation nyo,
magko-comment ako kung tama ka o hindi. Okay? So comment react guys ha. Abangan ko yung mga argumento nyo, yung analysis nyo tungkol dito. Okay? Kasi mayroon akong makukuha mga ideas dito sa aking mga audience rin eh. Okay? So guys, subscribe, follow Don Mar TV and hit the like and share button para kakalat ito sa taong bayan at magiging updated ka rin sa ating mga latest hot issue dito sa Don Mar TV. Dito lang yan sa Don Mar TV. Okay guys, see you in my next video. Have a great day and God bless inyong lahat.